Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, komentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Mga kababayan, gamit na gamit po ngayon mga tambay. Kailangan po nilang salagin at pasinungalingan lahat ang pasabog po ni Saldico. Ngayon po, dinidepensahan na po ng Malacanang sa pangunguna po na tinatawag ng Vice President na si garbage in, garbage out. Ano po ang kanilang depensa? Hindi raw po magkakatugma ang mga pahayag ni Saldico. Talagang hindi po magkakatugma dahil iba-iba po kasi ang pinasasabong ni Saldico. Excuse me po, hindi po ba? Pinasabong niya po ang napakarami pong insertion commission ng presidente. Ganon din po ang anak na mga insertion na hindi bababa sa 50 billion. Ganon din po sa tatay. At siyempre po ang mga pasabog din po sa First Lady about po sa issue rin ng korupsyon. Kaya po hindi po yan magkakatugma. Iba-ibang version po yan. Hindi po ba? Ito po mga tambay. Dahil nga po ang korupsyon sa ating bansa ay iba-ibang version. Merong corruption sa DPWH, ibang version 'yan. May corruption po sa Bureau of Custom, may ibang version 'yan. Hindi po ba? At meron din corruption ngayon na issue sa BIR, ibang option po 'yan. Hindi po ba? Iba-ibang kategorya po 'yan. Hindi po ba? At syempre yung corruption po sa PhilHealth, iba pa rin 'yon. Hindi po ba, Yusek? Ito po, pahinga po natin si Yusek. At ang kanyang mga sinasalaysay, dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Napapansin na ng Malacanang ang mga hindi tugmang mga salaysay ni Ako Bicol Party List Representative Saldico mula sa kanyang mga inilalabas na recorded videos sa social media. Lalo na ang ukol sa umano'y pagkakasangkot ng administrasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi lamang naman ang Malacanang ang nakakapuna ng inconsistencies sa mga pahayag ng dating mambabatas, kundi ang iba ring eksperto. Sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. May inihalimbawa rito si Yusek Castro mula sa mga ipinahayag ni Ko sa kanyang recorded video message. Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Mina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. Muling hinamon ng palasyo si Ko na uuwi na lamang ng Pilipinas at dito ihayag ang kanyang mga nalalaman. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Ang tanong, makapagkukwento pa ba siya pagka kinulong na? Yun po ang malaking katanungan. Makapagkukwento pa ba siya? At maibubunyag pa ba niya lahat ang gusto niya sabihin? Pagka siya po'y kinulong na ng ombudsman, ng NBI, di ba? At dali na po sa kulungan ng PNP. Hindi po ba? Makapagsasalita pa ba? Lahat po ba ng kinukulong nila ay nakapagsasalita? Katulad po ni Kibuloy, ni Tebes, ni dating Pangulong Duterte, nakapagsasalita pa ba? Pagka kinasuhan na? Sige nga, malaya bang nakapagsasalita? Hindi po ba? Hindi. Kaya po, sinasamantala na ni Saldico habang hindi pa siya ipinapakulong ay ikinukwento na po niya lahat. At yung paiba-iba daw po, yung pabago-bago raw po
na hindi tugma-tugma at sinasabing hindi po makabuluhan at nangyayari kasinungalingan na lamang ayon sa kanila ang lumalabas sa mga pahayag dahil hindi na po tugma-tugma. Ibang klase. Ganun din naman eh. Di ba? Kahit po sa mga nagsusuri na mga Pilipino, mas malala pa nga ang ginagawa mo umano eh. Isang damukal nga na fake news ang ibinibigay mo umano sa taong bayan eh. Ikumpara mo kay Saldico. At huwag kang mag-alala. Ikumpara mo kay Saldico at sa'yo, Yusek, mas majority ng Pilipino pinaniniwalaan si Saldico kaysa sa'yo. Dahil sa'yo, napakaraming bansag na ibinibigay sa'yo ng taong bayan. Hindi ba? Isang damukal na ang bansag sa'yo. Di ba? Unang-una, ano bansag sa'yo? Ng Vice President, garbage in, garbage out. Ano naman ang bansag sa'yo ni Attorney Rowena Guanzon? Reyna ng mga aso. Reyna ng fake news. Ganyan din ang sinasabi ng taong bayan, reyna ka ng fake news, umano. Napakarami mong bansag. Ngayon, ikukumpara mo sa palasyo at sayo, yung kredibilidad ni Saldico, mas mataas pa ng kaunti ang kredibilidad ni Saldico kisa po sa Malacanang. Dahil unang-una, paano mo bibigyan ng kredibilidad ang Malacanang? Napakaraming karga-arga. Una-una, yung pagkatao niya, ayaw niya linisin. Paano makakuha ng respeto sa taong bayan? Yung tao na 3 taon na mahigit ang issue ng kanyang pagpupulburon, hanggang ngayon, hindi niya nililinis ang pangalan niya sa taong bayan. Excuse me po. Hindi ba? Anong respeto makukuha mo riyan? At ano isipin ng taong bayan dahil takot ka magpa-test sa buhok? Hair follicle test. Di isipin gumagamit ka talaga dahil kinatatakutan mo yan. Hindi po ba? Anong kredibilidad at anong respeto ang makukuha mo sa taong bayan? Di ba? At hindi ba puro kasinungalingan lang din ang lumalabas yata sa iyo umano? Dahil hirap ka na ipagtanggol ang iyong mga amo. Hindi kaya? Sa bagay, paano ka nga naman mahihirapan nga pala? Hindi nga pala mahihirapan dahil trabaho niya nga pala yan. Praktisado po yata siya umano magsinungaling. Kaya nga nababansag ang fake news umano eh. Hindi ba? Ubo daw po na sinungaling umano. Yang nasa Malacanang na yan. At huwag ka mag-alala, baka isang araw, pasabugin din ni Saldico ang nalalaman niya dyan sa korupsyon, sa PCO. Huwag ka mag-alala, baka isang araw, isa na rin sa sasabihin ni Saldico yan dahil hindi pa nahuhuli. At kung mahuli man si Saldico, baka yan po ay naka-upload na yan. Meron na pong kinausap yan. Na yan, naka-recorded na lahat yan, i-upload na lang po sa social media yan. Hindi kaya? Kompleto Ricardos na. Napakarami. Ibang klasika. Saka sasabihin mo, hindi tugma at hindi dapat isangkot ang Pangulo sa issue ng flood control. Unbelievable! Hindi ba kasinungalingan yon? Hindi ba kasinungalingan yon? Sige nga. Magagawa lang ba ng DPWH Secretary ang mga korupsyon sa bansa? Siya lang, yung dating secretary ng DPWH, si Bonoan lang, saka yung mga Yusek, sige nga, at mga senador, na iilan-ilan na binabanggit nila, at mga congressman na iilan-ilan, at napakaraming mga contractors, at mga engineer ng district engineer ng DPWH, yun lang ang mga magnanakaw, at hindi nakasama si Sandro Marcos, hindi nakasama si Martin Romualdez, at lalong-lalong hindi nakasama si Marcos Jr. Ganun ba, Yusek? Unbelievable! Kaya ka nasasabihan ng fake news umano. Yung mga merong accountability at yung mga sinusunod na mga tauhan dahil silang boss, ngayon ang lumalabas, yung mga tauhan pa ang nagiging boss ng korupsyon. Unbelievable! Lokohin mo na lang ang lelong mong panot umano. Hindi po ba? Hindi naman po tangat bobo gago mga Pilipino. Kayo na lang po yata ang nagpapakabobo umano dahil sa pakinabang. Hindi kaya?
Nakita po namin. Kami ang nakakasaksi kung ano ginagawa at ano mga programang pinagmamalaki nyo na wala kaming nakikita maliban na kami nagkakamatay pag kami minalas sa inyong proyekto. Di ba? Ilan na po ba ang nagbubuhis buhay sa flood control? Sige nga. Ilan na po ang nagbubuhis buhay? Napakarami na. Daan-daan na po. Sa Bicol, di ba? Halos humigit kumulang sa 200. Ganon din po sa Bisaya. Hindi po ba? Sa Luzon, ganon din po. Sa Batangas, di po ba? Yung mga proyekto nila nakakamatay. Tapos sasabihin mo, walang ginagawang masama. Ang first family, lalo-lalo ang Pangulo. Unbelievable. Napakaraming pumuputok na issue. At saan napupunta ang pera ng taong bayan? Claire. Auntie Claire, saan napupunta ang pera ng taong bayan? Na wala namang maipagmalaki na malalaking proyekto ngayon ng gobyerno. Sige nga. Yung binuhusan ng proyektong flood control, nasaan na yon? Sige nga. Nasaan? Samantalang si Saldico, pag nagsalita, may mga hawak siyang dokumentado. At yung sinasabing kickback niya doon sa insertion ng 100 billion, nakakuha siya solo niya. Kanya lang. 25 billion ayon kay Saldico. Kanya lang yon. At meron ng kabuuan na 50 plus billion. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, 56 plus billion na. Ayon kay Saldico. Sa presidente pa lang yon. At yung kay Sandro Marcos, 50 billion din ang kanyang insertion na nakuha. At ang isa pang masakit, meron din ang asawa. Ang First Lady, meron din. Kaya nga po tinaguri ang importer queen ang First Lady. Dahil kontrolado niya ang ating mga pang-araw-araw na kinabubuhay at kinakain. Hindi po ba? Lalo-lalo po ang bigas, gulay, isda, karne. Hindi po ba? Lahat, pati mga kape, asukal na yan na ginagamit natin pangkaraniwan. Hindi po ba? Kontrolado po yan ng tinatawag po ni Saldico na importer queen. Pati sibuyas, di ba? Lahat, bawang, kontrolado. Kaya nga po kay mahal-mahal ang bilihin. Ngayon, sasabihin mo, puro fake news si Saldico. Bakit ngayon? Nanggagalitin kayo. Ngayon, gustong-gusto nyo na pauwiin para makulong. Hindi po ba? Saka, darating naman po talaga ang araw at panahon. Garbage in, garbage out. Huwag kang mag-alala. Lalabas naman ang katotohanan. Lahat ay lalabas ang katotohanan pag wala na kayo sa kapangyarihan. Maiimbestigahan na magmula sa ulo hanggang sa baba. Huwag kang mag-alala. Kasi ngayon, ang nakikita ng taong bayang investigasyon, hanggang kay Saldico lang. Hindi man lang umaakyat pataas, ni hindi man lang nasasama na maging wanted. Ginawa na pong wanted si Saldico, pero hindi pa ginagawang wanted si Speaker at si Sandro at si Lisa at si Marcos Jr. umano. Si Saldico pa lang. Nakita nyo po yon? Stop na ron. Unbelievable, mga kabayan. Ipagpatuloy mo yan, Yusek. Pagpatuloy mo yan. Sige, dire-diretso ka lang. At ang taong bayan naman hindi naman tanga at bobo at gago kami para maniwala na lang kami sa mga sinasabi mo. Ang nakikita namin ay facts. Nakikita namin na nangyayari at nararamdaman namin. Kitang-kita namin, nararamdaman namin at nalalasap namin ang mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas. Lalong-lalo ang pinagmamalaki nyo mga proyekto ninyo. Hindi ba? Ramdam na ramdam namin. Unang-una, kahirapan. Di ba? Pangalawa, pagkakautang. Pangatlo, mga proyekto na multo. Hindi po ba? At ramdam din namin kung gaano na kayo yumayaman, mga hayop kayo, umano. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe.
thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. At mag-ingat po tayo palagi, mga kababayan. At, excuse me po. Muli po mga tambay, paalam po muna. Ingatan po tayo. Bye-bye.